Guys, bumalik na po kami sa pag-evangelism at kasama po ang mga kapatira natin sa pananampalataya. Pumunta kami ng Dubulil at doon kami nangaral ng salita ng Panginoon. Maraming dumadaan ng mga tricycle. At ito na nga si Reinhardt, kasama ko si Reinhardt dyan, siyang naghawak ng tarpaulin, nakalagay sa tarpaulin Romans 10:9. Ito na nga nag-video, patagilid naman ang nag-video, mga dumadaan. Yan na nga, ito na naman si Pastor Oscar Cesar Aborca. Pinalitan na nga niya ako kasi napagod din, napaos din. Salamat sa Panginoon na nakapag-bahagi tayo ng salita ng Panginoon. Marami din na nakikinig, mga nagtitinda, nakikinig din sila. At salamat sa buhay ng mga nagtitinda dyan kasi nakikinig din sila ng salita ng Panginoon. Yan, sumisigaw na nga si Pastor Aborca. Siya po ang namayubay sa cross ng Kalbaryo at ang kanyang sarili po buhay ang inialay po doon sa cross upang ikaw at ako ay magkaroon po ng kaligtasan. Sabi niya, walang ibang makapagbigay ng kaligtasan kundi ang ating Panginoong Hesus. Guys, mawak na naman ng tarpaulin ay si Sister Dory. Siya na naman, at ang sa likod niya si Sister Ann. Ang nangyari sa video natin, umakyat, patuloy lang nagsasalita si Pastor Cesar. Maraming dumadaan ng mga galing patis trabaho. Kaya nalaglag ang nangangawit si Sister Dory sa paghawak ng tarpaulin. Maraming dumadaan, kita ninyo, maraming dumadaan dyan sa Primark yan guys, sa Dubulil, sakop ng barangay San Isidro. Yan, doon pa. Yan, inihayag yung tarpaulin na sinasabi Romans 10:9. If you confess in your mouth you are believe Jesus, believe in your heart that Jesus Christ died on the cross and rose from the dead, you will be saved. Makapunta po sa Ama, kinakailangan po natin po dumaan sa ating pong Panginoong Hesus. Kung kinakailangan po natin po, kung gusto po natin mapunta po sa langit, kinakailangan po natin gawin po ang kalooban ng Ama na nagsugo po sa Kanya. Ang sabi po ng Panginoon, nung siya po'y atasan po ng Diyos mula sa langit, sapagkat ako'y sumama mula sa langit, hindi gawin ang aking kalooban, kundi gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang kalooban ng Ama ay ang bawat isa ay huwag mapahamak pagko sila ay ligtas sa takdang oras at panahon. Pero ano po ang ating pong gagawin? Meron po tayong gagawin. Lumapit at kilalanin po natin ating pong Panginoong Hesus sa ating pong mga puso. Katulad po na nasabi po kanina, napakalaga ng kilala po natin po ang Diyos sa ating pong mga puso, hindi po sa nguso. Sapagkat ang kaligtasan, sabi po doon sa Romans 10 verse 9, if you confess with your mouth and believe in your heart that Jesus Christ was raised from the dead, you will be saved. Tayo po'y maliligtas kung tayo po'y maliliwan, mananampalataya
sa ating mga labi na si Jesus ay Panginoon. Ito ang isang susi po na para tayo po ay magkaroon po ng kaligtasan. Sinabi nito sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay papasok sa karyan ng langit, kundi yaon lamang mga tao sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kahit tayo po ay maghapon po noon po sa church, kahit tayo po ay patuloy na gumawa ng kabutihan, hindi tayo po maliligtas sa mga bagay na yun. Kundi yaon lamang po mga pinapagawa sa ating po ng Ama. At siyang kamakiligtas sa atin. Ang sabi po ng Ama, ilalanin ang kanyang anak na pinadala sa mundo po ito para ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Ang ating pong Panginoon Jesus, siya lamang ang inatasan po ng Diyos Ama upang ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Wala na pong ibang pangalan na ibinigay po ng Diyos para ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya naman, sa gabi po ito, huwag nawa masayang yung mga oras, panahon na kami po ay nandito, naririnig niyo ang salita po ng Diyos. Nagdamit niyo ito. Kung kayo ay merong Bible po sa bahay, tingnan po natin po ang ating pong Biblia. Basahin po natin, mulayin po natin po araw at gabi. At basahin po natin 1 John 4:8. Ang Diyos, siya ang pinakulan po ng pag-ibig. Hindi po yung ating po mga boyfriend o girlfriend. Tandaan po natin na tayo po ay kumikilos ayon po sa pag-ibig po ng Diyos. Kung hindi po tayo binagian po ng pag-ibig po ng Diyos, wala rin tayong pag-ibig sa ating pong kapwa. Kaya naman, napakalaga na sa mga panahon ito, sineselebrate po natin po ang Valentine's Day. Masigit po natin po i-celebrate po yung pag-ibig ng Diyos na unang ibigay niya sa akin. Sinabi po ng Panginoon, John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang puntong anak upang hindi naman panampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, bagkus magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Ang nais ng Diyos at ang disenyo po ng Diyos sa tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lamang po 80 po, 80 taon, hindi lamang 90, hindi lamang po 100 taon ang nais po ng Diyos sa inyo.